sa pamumuno po ng Society of Philippine Editors. On behalf of Ms. Kim Chu and Mr. Paulo Abilino and of course Direk Chad Vidanes, maraming salamat po. Thank you. Okay guys, eto na nga, parang chikahan muna tayo, maaga pa naman. Kulang pa ako syempre kulang ako sa tulog dahil anong oras ba ako nakauwi sa bahay? Parang almost, parang 2 a.m. and then 3 a.m. Tinry ko ng matulog. Pero mahirap pa rin. Anyways, tapos pa kasi ng energy ko kahit pagod ako. So, umabot na ako ng... Tapos nagising ako ng 6 a.m. Of course, alam niyo naman yung nangyari sa the 9th Eddies, diba? Ang dami nagtatanong, bakit nga ba wala sina Kim Chu and Paolo Abilino sa The Eddies? Kung kaya ko lang sagutin lahat yan, sasagutin ko. Kaya lang, ano bang reason ng Star Cinema or ng management nila para ang statement lang kasi nila out of the country, yun lang yun, ay out of town or may work, ganun lang kasimple yung sinabi nila. So, of course, ako personally, nalulungkot ako kasi looking forward talaga ako doon. Hihintay ko talaga yung pagkakataon na yon dahil talagang by hook or by crook, ako talaga, i-recommend ako yung sarili ko na mag-present ng award. Pero, the moment na nalaman ko ng hindi na ako nag-attempt. So, kahit ano na lang. Anyways, ang napunta naman sa akin ay movie icon, si Direk Edgar Bobot Mortis naman. But anyways, sayang lang talaga at wala ang Kim Pao kasi ang dami pa rin fans na Kim Chu and Paolo Abilino na nagpunta doon. Kahit alam nila siguro or yung iba baka hindi nabalitaan na hindi darating. Pero yun na nga, sayang talaga kasi ang ganda sana eh. Ang ganda sana for... Tsaka ang laking kaligayahan na ibibigay noon sa mga Kim Pao Lancia. Tsaka yun na nga, di ba, sabi nila magandang pang sopla yun sa mga basher ni Kim Chu, yung mga ganun. Kaya lang talaga, up to now, hindi ko talaga alam kung ano nangyari at bakit hindi sila nag-attend. Even ano pa yan eh, nung in-announce, nung sinabi sa kanila, pero dapat kasi feeling ko dapat napaghandaan din nila yun kasi alam naman nila napakatagal na nun. Alam niyo, buti pa si Vice, ganda talaga. Every year nag-a-attend siya, last year and this year nag-attend siya. At kasi kahit kami hindi namin alam ang mga resulta ng mga winners namin sa acting or sa yung mga category na yon. Pwede lang of course yung mga ina-announce namin. But anyways, ayun, kaya nakakatuwa na nandun sila, halimbawa si Maris Racal and Maylin Dizon, yun, sila Sylvia Sanchez. Of course, yung mga magkakalaban, yung kumbaga kahit hindi sila nanalo, sport sila, umattend sila, di ba? Dahil hindi rin naman talaga nila alam kung mananalo sila or matatalo. Si Maris nga, pero si Maris may taping daw yun, out of town din yun. May flight yun, pero nag-attend, nagbaka sakali, kaya naman winner siya. So yun na lang muna for now. Kayo ba, anong opinion nyo, anong reaction nyo na wala ang Kim Pao dun sa The 9th Eddies? Paki-comment na lang dito, guys. Okay guys, dahil maghapon nga akong nakatulog ngayon kasi nga kahapon, 'di ba, after ng The Eddies nung Sunday, medyo hindi ako nakatulog. Kasi nga parang alas 2, alas 3 sa kami ng umuwi and then nag-live pa ako ngayong Monday kaninang umaga nga 10 a.m. So maaga ako nagising pa rin. Almost 2 hours to 3 hours na yung tulog ko. But anyways, sa mga nagtatanong kung sumama ba ang loob ng pamunuan ng Speed dahil parang binaliwala daw nila Kim Chu and Paolo Abilino ang award sa pinarangal sa kanila. Wala namang ganun sa mga editors or Society of Philippine Entertainment Editors or ang mga pamunuan sa likod ng The Eddies. Walang sama ng loob. Kasi sa amin naman, parang the fact na binigyan kayo ng karangalan, it's all up to you kung if you want to accept it. Pero we're not, pupuwersahin kayo na umattend. Walang ganon. Kung sabihin nyo na hindi kayo makakapunta, that's okay. Ayun. Dati nga, parang may rules. Sa ibang category, may rules. Halimbawa, sa mga icons, kung di kayo pwedeng makapunta, maghahanap kami ng pwedeng pumunta. Kasi syempre, iba ang icons. Talagang personal na binibigay yung award na yon. So, eto naman sa Box Office Heroes, you cannot deny the fact na talagang pasok sila sa Box Office Heroes. So, hindi sila pwedeng tanggalin. Ang dami namang nung kinausap ko kasi, nung tinanong ko nga,
kung sinong pwede mag-present. So, si Attorney Nico Antonio nga yung parang available at that time. Kasi yung mga ibang kinausap, sila Melay Cantiveros, nung una parang okay. And then eventually, nagkaroon na rin sila ng mga iba-ibang lakad pa. So, sa mga nagtatanong kung bakit hindi talaga nag-attend ang sina Kim Chiu and Paolo Abilino, at this point, of course, ang tinuturo pa ring reason ay yung pagiging busy nila sa kanilang mga, yung preparation nila for the upcoming series. Pero kaya lang, ang hindi lang klaro sa akin ay yung sinasabing parang out of town. Kasi alam ko namang parang hindi sila out of town. Yung parang, nag-shoot out of town ang pinag-uusapan natin. So, yun lang naman. Pero wala ako personally. Kaya lang syempre, looking forward, kasi sabi ko nga dun sa umpisa pa lang ng intro, inaasam ko talaga na etong moment na ito. Talagang sabi ko nga, i-recommend ako talaga yung sarili ko para mag-present sa Box Office Heroes para sa My Love Will Make You Disappear. Pero nung nakita ko na yung script, parang sabi ko, okay, so wag na lang, ibigay na lang sa iba. Kaya lang, alam mo, natutuwa na rin ako kasi kahit na nag-announce nga ako sa AME na hindi pupunta yung si Kim Chiu and Paolo Avellino, may mga pumunta pa rin doon. Alam ko, nakikita ko kasi sila yung parang, yung iba, parang tumitingin sa akin at parang nagtatanong sila ng gano'n. Pero ako wala akong personal, okay lang yan, Diyos ko, hindi naman ito lang ang award na pwedeng maibigay sa kanila. So, sana nga, no, sa susunod, mas magkaroon pa ng mahabang time. Kaya ito kasi ang haba ng time. Yun lang. At saka sometimes, nasa Star Cinema rin kasi yun, or Star Magic din kasi yun, or namamahala ng career ng dalawa. Kasi kung ipupush talaga nila, yung magagawa ng paraan eh. Naniniwala ako doon kasi last year, ang busy-busy rin ng mga ibang artista sa Box Office Heroes, pero talagang nagawa ng paraan. Kasi na-block off talaga nila. Kasi yung July 5 naman, malayo pa lang ina-announce and sinasabi na yun. Siguro, ang calendar lang talaga ng Kim Pao, medyo punong-puno na. So, ayun na lang yon. Huwag na nating bigyan pa ng iba't ibang kahulugan. Like, for example, may mga nagsasabi na buti hindi umattend kasi nandun si Jericho Rosales. Si Jericho nandun because nominado talaga siya. Wala naman yung sinasabi na si Janine Gutierrez, parang gano'n. Wala namang mga ganong eksena. So, well, hindi siya kasama doon. Kasi syempre, hindi naman siya nominated. Si Richard Gutierrez lang ang nagsama talaga ng girlfriend like si Barbie Fortesa. Barbie Imperial. But anyways, wala. I just saw baka nga, like nakita naman natin, in-acknowledge na rin ni Kim Chiu and Paolo Avellino and Star Magic yung award na binigay sa kanila. Well, that's it. Yun lang. Yun na lang yun. So, I hope, no, sa susunod sana, mas magkaroon pa ng another project ang Kim Pao. At sana makuha talaga nila yung Box Office Heroes na yung sa kanila. Yung kumbaga yung parang sila talaga ang tatanggap. Wala namang masama kung nai-represent, kasali rin naman talaga sa pelikula si Attorney Nico Antonio. Pero mas maganda sana next time ay ang Kim Pao na ang maka-attend. Ang dami kinakabahan, parang parang may kakaiba silang nasisense. Wag masyadong negative ang pag-iisip pagdating sa Kim Pao Lancha or sa Kim Pao. Let's all enjoy life. Yung kasi si Kim Chiu, diba? Parang enjoy lang ang buhay niya na gusto niya, diba? Pero alam nyo, na-imagine ko na kung umattend talaga silang dalawa, si Kim Chiu and Paolo Avellino. Grabe siguro. Ang matindi talaga yung impact talaga. Red carpet pa lang siguro nagkakagulo na, at siguro lalo na pag tumanggap na sila or nasa stage na sila, iba yung dating ng silang dalawa, yung mas nagbibigay talaga ng kulay. But of course, mahaba pa naman, nasa 9th pa lang ang Eddies at mahaba at aabot pa to ng mga ilang taon. So, I hope next time, at saka sabi ko nga, si Paolo nanalo na sa aming Best Actor noong pandemic. Si Kim Chiu ay nabigyan na rin ng award noon at inaccept niya, although parang online pa at that time. So wala, at saka sabi ko nga, ang Eddies medyo malaki ang pagtanaw ng utang lang loob din kay Kim Chiu dahil may mga pabor din talaga siyang binigay noon na talagang umoo siya agad-agad ng mga time.